Daang-daang taon na ang nakalipas, ang mga tao ay kilala bilang isang uri ng nilalang na napakahina at hindi kayang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa maliliit na hayop. Sa kanilang pisikal na lakas at kakayahang lumaban, napaka-pathetic nila. Wala silang sandata, wala silang husay sa pakikipaglaban, at wala silang paraan para protektahan ang sarili mula sa mga natural na kalamidad. Hanggang sa matuklasan nila ang isang lahi ng mga taong may superhuman strength na sobrang lakas na tinawag nila itong mga nobles. Sa simula, ang mga nobles ay may pag-aalinlangan sa mga tao, ngunit kalaunan napagtanto nila na ang mga tao ay halos walang kalaban-laban. Dahil sa respeto at paggalang na ibinibigay ng mga tao sa kanila, nagkaroon ng konseptong noblesse oblige, na nangangahulugang obligasyon ng mga nobles na protektahan ang mga tao sa kahit anong paraan. Sa ganitong paraan, nabuo ang isang espesyal na ugnayan sa pagitan ng mga nobles at mga tao, kung saan ang mga nobles ay mas mataas ang ranggo kaysa sa mortal na mga tao. Ang mga tao ay gumagawa ng kahit anong ipagawa ng mga nobles, habang tinitiyak naman ng mga nobles na hindi masasaktan ang mga inosenteng tao. Mahigit 800 taon na ang nakalilipas, si Cades Itrame D. Rizel, kilala rin bilang Rai, ang leader ng mga nobles, ay nagising mula sa isang mahaba at misteryosong pagkakatulog matapos nabuksan ang kanyang kabaong ng isang hindi kilalang nilalang. Labis siyang nagulat sa pagbabago ng mundo, dahil sa mabilis na pag-usbong ng teknolohiya. Nakakakita siya ng mga bagay na hindi inakala ng mga tao noon na posible. Habang naglalakad-lakad si Rai, natagpuan niya ang kanyang matapat na lingkod na si Frankenstein. Shocked si Frankenstein nang makita si Rai at agad itong dinala sa kanyang tahanan upang ikwento ang mga naganap sa mundo habang natutulog si Rai. Natutuwa si Rai sa mga pagbabago ng mundo ng tao at nais niyang maranasan ito ng personal. Si Frankenstein, na isang high school director, ay in-enroll si Rai sa isang klase upang makasama ang mga modernong tao at maunawaan ang mga pagbabagong hindi niya nasaksihan sa nakalipas na 820 taon. Mabilis na nakipagkaibigan si Rai sa isang matangkad at pulang buhok na lalaki na si Han Shinwoo, isang magaling na martial artist at atleta. Nabigla si Rai sa pagiging casual ng mga tao sa pakikipag-usap sa kanya bilang isang noble. Dito niya napagtanto na ang mga tao ay nawalan na ng instinct na makilala ang mga nobles, marahil dahil hindi na sila umaasa sa kanila. Isang gabi, habang umiinom ng tsaa si Rai kasama si Frankenstein, isang hindi kilalang tao na nagngangalang M21 ang lumapit sa kanila. Sinabi nito na isa siyang modified human, nilikha ng isang malupit na scientific organization na tinatawag na The Union. Ayon kay M21, nilikha sila sa mga test tubes at walang pangalan, tinatawag lamang sila sa kanilang serial numbers. Sumailalim sila sa mga eksperimento at binigyan ng iba't ibang droga at gamot, kaya karamihan sa mga kaibigan ni M21 ay namatay sa proseso. Siya lamang at isang kaibigan ang nakaligtas, at sila'y nagkaroon ng superhuman strength at kakayahan. Gumamit ang mga lihim na organisasyon ng mga tulad nila bilang mga weapons of destruction upang kontrolin ang kapangyarihan sa mundo. Sa kalaunan, nakatakas si M21 mula sa The Union kasama ang kaibigan niya, ngunit naghiwalay sila upang hanapin ang kanilang mga layunin sa buhay. Nang malaman ni Frankenstein ang mga kakayahan ni M21 at kung paano niya nailigtas ang mga estudyante ng paaralan, inimbitahan niya itong manatili sa kanyang tahanan at magtrabaho para sa kanya, dahil tiyak na hindi titigil ang The Union sa pagtugis kay M21 upang tapusin siya. Pagkatapos mag-isip sandali, tinanong ni M21 si Frankenstein kung ano ang gusto nito kapalit ng pagtulong. Tumawa si Frankenstein at sinabing wala siyang hinihinging kapalit kundi ang simpleng maging security ng paaralan. Pumayag si M21, kinabukasan, pumunta si Rai sa paaralan at agad siyang napansin ng mga babae na naakit sa kanyang regal demeanor at elegance. Pagpasok niya sa silid-aralan, napansin niyang nakakastang kamay ni Han Shinwoo, na nabalian. Pinuno ng doodles ng mga kaibigan ni Shinwoo ang kanyang cast, at nagpa siya si Rai na makiuso sa kakaibang costume na ito, kaya dinrawingan din niya ang cast gamit ang marker. Umupo si Rai at sumali sa klase, at kalaunan ay kumain sila ng lunch kung saan kinahiligan ni Rai ang ramen na kinakain nila araw-araw. Simula nang matikman niya ang modernong pagkain ito, hindi na siya makabalik sa pagkain mula sa kanyang panahon. Pagkatapos ng klase, si Shinwoo at ang kaibigan niyang si Ikhan ay nag-usap tungkol sa paglalaro ng mga mobile games. Tinanong nila si Rai kung gusto niyang sumali, ngunit walang kaalam-alam si Rai kung ano ang mobile phone. Nagpaliwanag si Ikhan na ang cellphone ay napakahalagang kagamitan sa modernong panahon, hindi ka mawawala, hindi ka mababagot,
at maaari kang makipag-usap kahit kanino, anumang oras. Hindi makapaniwala si Rai na may ganitong teknolohiya. Kinagabihan, kinausap ni Rai si Frankenstein habang naroon din si M21. Ikinwento ni Rai ang tungkol sa teknolohiyang binanggit ni Shinwo, at ngumiti lang si Frankenstein, sinabing nagbago na nga ang mundo mula nang matulog si Rai. Kinabukasan, binigyan ni Frankenstein si Rai ng isang high-spec smartphone na dala-dala ni Rai sa klase. Laking gulat ni na Shinwo at Ikhan nang makita ito, at natuwa para kay Rai. Ngunit, napansin nilang walang alam si Rai sa paggamit ng telepono. Nang hilingin ni Shinwo ang number at email ni Rai, blanko lang siyang tumingin. Kinuha ni Ikhan ang telepono ni Rai at tinuruan siyang gamitin ito. Nalaman din ni Rai kung paano magpadala ng email, at agad siyang nagsimulang mag-email kay Frankenstein habang kumakain sila ng lunch. Habang kumakain, narinig nila ang kaguluhan mula sa playground. Napansin nilang may mga grupo ng brutes na may kasamang mga sasakyan na pumasok sa school grounds, inaabuso ang mga estudyanteng babae at tinatakot ang mga lalaki. Nakatawag ito ng pansin kay Rai dahil hindi pa niya nasaksihan ang ganitong uri ng alitan sa mga tao noong panahon niya. Isang brute ang humawak sa janitor at muntik nang suntukin ito. Biglang tumakbo si Shinwo, gamit ang injured niyang kamay upang harangan ng suntok. Nagalit ang brute at inakusahan si Shinwo ng pang-aagaw sa kanyang nobya. Ipinaliwanag ni Shinwo na inabutan lang niya ang babae para hindi ito mahulog sa bangkita, ngunit walang pakialam ang brute at sinimulan nilang abusuhin ang mga estudyante. Nagbabala si Shinwo sa brute na umalis, ngunit hindi siya pinansin. Sinubukan ng brute na suntukin si Shinwo, na naiwasan ang karamihan ng mga suntok, ngunit nadala sa isang sulok at nataman sa mukha. Habang pinagmamasdan ni Rai ang gulo, nais tumulong ni M21, ngunit natatakot siyang ilantad ang kanyang superhuman strength habang nagtatago pa siya. Pinagsusuntok ng brute si Shinwo at sinubukan siyang tapakan, ngunit gumulong si Shinwo at naiwasan ang mga atake. Sa huli, isang malakas na suntok ang tumama kay Shinwo, bumagsak siya at si Ikhan sa lupa. Nang papalapit na ang brute kay Shinwo, hinarang ito ng janitor at sinabing hindi niya hahayaang saktan ang mga estudyante. Ngunit hindi tumigil ang brute at sinakal ang janitor. Sa puntong iyon, kalmadong lumapit si M21 at sinabi sa brute na bitawan ang janitor. Tumawa ang brute at sinabing umalis na lang si M21 kung ayaw niyang masaktan. Muli, sinabi ni M21 na bitawan ang janitor, binitawan ng brute ang janitor at sinubukang suntukin si M21, ngunit mabilis itong naiwasan ni M21. Bago pa makabawi, hinawakan ni M21 ang kanyang chain at binagsak ang ulo ng brute sa lupa. Sinubukan ng brute na hawakan ang kamay ni M21 upang pakawalan siya, ngunit napagtanto niyang sobrang lakas ni M21. Agad niyang sinuntok ang brute at pinasadsad ito sa isa sa mga kotse, sabay banta na tatapusin siya. Dahil sa takot, tumakbo ang brute kasama ang kanyang mga tauhan. Natuwa ang mga tao at nag-cheer para kay M21, na nagulat dahil hindi siya sanay makatanggap ng pagpapahalaga. Samantala, si Rai, na nanunood lamang, ay bumalik sa loob upang tapusin ang kanyang ramen. Dahan-dahan niyang na-realize kung gaano na naging mapanganib ang mga tao kumpara sa mga nakaraang panahon. Kinabukasan, nagsimula ang araw ng normal, ngunit late na naman si Shinwo sa klase. Pagdating ng guro, may dala itong dalawang bagong estudyante. Ipinakilala ang dalawang ito bilang mga transfer students mula sa Korea, ang lalaki ay maiksi at may spiky na buhok, ipinakilala niya ang sarili bilang Rehis, habang ang babae ay ipinakilala bilang Seira. Inatasan ng guro si Shinwo na ipakita sa kanila ang buong eskwelahan, na labag man sa loob, ay tinanggap ni Shinwo. Napansin agad ni Rai na ang mga bagong estudyante ay hindi ordinaryong tao, sila ay mga nobles. Ramdam din ni Rehis at Seira ang malakas na aura ni Rai, nakakaibang lakas para sa isang noble. Habang kumakain sila ng tanghalian, napansin ni Shinwo na ang mga bagong estudyante ay tila hindi rin bihasa sa mga modernong bagay, katulad ni Rai. Si Rehis ay hirap gumamit ng chopsticks, kaya't si Seira ay nagpas siyang gumamit na lang ng kutsara. Kinahapunan, sina Shinwo, Ikhan, Rehis, at Rai ay nagtungo sa bahay ni Frankenstein para magpalipas ng oras. Nakita nila si Frankenstein at M21 na nag-uusap, at tila naiinis si Frankenstein dahil nadumihan ang bahay, pero dahil mga kaibigan ni Rai ang mga ito, tinanggap na lang niya. Nang malaman ni Shinwo na wala pang matitirhan sina Rehis at Seira, tinanong niya si Frankenstein kung maaari silang manatili doon.
Bagamat labag man sa loob ni Frankenstein, nang sinabi ni Rai na okay lang sa kanya, napilitan siyang pumayag. Kinabukasan, habang pauwi sina Shinwoo, Ikhan, Seira, at Rai, hinarang sila ng isang grupo ng mga goons. Isa sa mga goons ay may dalang kutsilyo at hinaharap si Rai, ngunit sinabi ni Shinwoo na huwag silang saktan at siya na ang sasama. Dinala sila sa hideout ng gang, kung saan pinalibutan sila ng mga hooligans. Sinabi ng pinuno kay Shinwoo na bibigyan siya ng leksyon. Sinabi ni Shinwoo kay Ikhan na ilayo si Seira at Rai habang naghahanda siya para sa isang laban. Isang lalaki ang sumugod kay Shinwoo para suntukin siya, ngunit madali itong naiwasan ni Shinwoo. Napatumba niya ang kalaban, at isa pang lalaki ang sumubok gumamit ng kahoy na pamalo, ngunit mabilis ding tinalo ni Shinwoo. Dalawa pang lalaki ang umatake, ngunit na-counterpunch din sila. Sa kabila nito, unti-unting nasasakop si Shinwoo at nahuli siya mula sa likuran. Nang makita ni Rai na nahihirapan na si Shinwoo, tila handa na siyang tumulong, ngunit pinigilan siya ni Shinwoo at sinabi niyang kaya niyang ipagtanggol ang sarili. Ginamit ni Shinwoo ang kanyang jiu-jitsu skills upang matapan ang kalaban at muling magpatuloy sa laban. Gayunpaman, malapit na siyang matalo nang biglang dumating sina Regis at M21. Nagplano si Regis na makialam, ngunit pinigilan siya ni M21, sinabing huwag gamitin ang kanilang kakaibang kapangyarihan sa harap ng mga tao. Napansin ni Regis na hindi helpless si Shinwoo, muling bumalik ang momentum ni Shinwoo at sinimulan niyang talunin ang mga kalaban. Namangha si Rai habang pinapanood ang isang tao na ipagtanggol ang sarili at ang iba, isang bagay na dating trabaho ng mga nobles. Sinabi ni M21 kay Rai na natutunan na ng mga tao na ipagtanggol ang kanilang sarili kapag kailangan. Isang gun ang sumubok na gawing hostage si Ikhan, ngunit agad itong sinipa ni Shinwoo bago pa makalapit. Nang hindi na makatiis ang leader ng mga guns, inilabas niya ang kanyang baril at itinutok kay Shinwoo. Sa puntong iyon, agad na kumilos si M21, dumating sa harap ng leader, at hinawakan ang kamay nito, sabay binagsak sa lupa. Sinubukang tamaan si M21 ng isang steel pipe ng isa pang gun, ngunit ginamit lamang ni M21 ang kanyang braso para depensahan ang sarili. Galit si Shinwoo at sinubukan niyang suntukin ang kalaban ng buong lakas, ngunit pinigilan siya ni M21 at sinabing tama na iyon. Sinabihan ni Shinwoo ang mga goons na kung gusto nilang mag-higanti, dapat siya na lang ang harapin habang mag-isa. Sa kanilang paglakad pa uwi, napansin ni Regis kung gaano naging marahas ang mga tao sa mga nakaraang taon. Tumugon si M21 ng malungkot, sinabing hindi pa nakikita ni Regis kung anong klase ng brutalidad at kawalan ng puso ang kayang gawin ng mga tao ngayon. Kinabukasan, sabay-sabay silang kumain ng hapunan, tulad ng dati, nag-aaway na naman sina Regis at M21. Naiinis si Regis dahil isinuko ni M21 ang kanyang pagkatao para sa superhuman powers, samantalang si M21 ay naiinis dahil tinatawag siyang traidor sa sangkatauhan ni Regis. Nabaling ang atensyon ni Regis at M21 nang biglang pumasok si Frankenstein. Pagod na sa mga walang bayad na palibre, sinabi niya sa kanila na linisin ang kalat na ginawa nila. Si Seira, na mabait at walang reklamo, ay agad na nagsimulang maglinis, habang si Regis ay nakipagtalo kay Frankenstein habang naglilinis, tinatanong kung bakit hindi rin naglilinis si Rai. Sinubukan ni Frankenstein na iwasan ang tanong, ngunit nagpumilit si Regis, sinabing kahit si Rai ay dapat maglinis. Bago pa mapigilan ni Frankenstein, tumayo si Rai at naglakad palapit. Natakot si Frankenstein sa maaaring gawin ni Rai, ngunit laking gulat niya nang tahimik lang itong kumuha ng isang piraso ng basura at itinapon ito sa basurahan, saka bumalik sa kanyang pwesto. Nagbuntong hininga ng ginhawa si Frankenstein at sinimulan na rin ang paglilinis. Kinabukasan, habang nasa paaralan, tinawag ni Frankenstein at Rai si M21 sa kanilang silid. Ipinabatid ni Frankenstein kay M21 na nagbukas siya ng hiwalay na bank account para kay M21. Nabigla si M21 at tinanong kung bakit. Ipinaliwanag ni Frankenstein na dahil nagtatrabaho na siya para sa kanila, kailangan niyang magkaroon ng bank account kung saan ay padadala ang kanyang sahod. Lubos itong ikinagulat ni M21, dahil buong buhay niya, ginamit lang siya bilang sandata at hindi siya kailanman binayaran. Ito ang unang beses na inalok siya ng sweldo, katulad ng isang normal na tao. Buong puso siyang nagpasalamat at lumabas, habang pauwi si M21 kinagabihan, hinarang siya ng dalawang lalaki. Ang isa ay mukhang baliw na Joker, habang ang isa naman ay mataba at kumakain ng manok.
Sinabi ng Joker Lukang Guy kay M21 na may negosyo sila sa kanya at tinawag siya gamit ang kanyang codename. Nagtaka si M21 dahil wala namang ibang nakakakilala sa kanya gamit ang codename na iyon, maliban sa Union. Tinanong niya ang kanilang mga identidad, at ipinakilala nila ang kanilang mga sarili bilang Shark at Hammer. Ngunit sa convenience ng kwento, tatawagin natin si Hammer na Fatty dahil siya ay mataba. Ibinunyag ni Shark na nagtatrabaho sila para sa The Five, na agad na naalala ni M21 bilang espesyal na operations team ng Union. Tinanong niya kung bakit sila naroon, at sinabi ni Shark na kukunin nila siya. Ibinaba pa nila ang pagkatao ni M21 at ininsulto ang kanyang nag-iisang buhay na kasama. Dahil dito, agad na nagalit si M21, na nagdulot kay Shark na lalo pa siyang asarin. Naging mas agresibo si M21, parang Wolverine, at mabilis na umatake kay Shark. Pero si Shark ay masyadong mabilis at naiiwasan ang lahat ng atake ni M21. Sa isang malakas na sipa sa sikmura, tinulak siya ni Shark pabagsak at sinabihang isa lamang siyang walang kwentang eksperimento na itinapon ng Union. Hindi sumuko si M21 at muling umatake, ngunit mabilis na nakaiwas si Shark at umatras bago siya matamaan. Mabilis na nakarecover si M21, pero hindi siya binigyan ng pagkakataon ni Shark at agad siyang inatake gamit ang kutsilyo. Na-block ni M21 ang unang atake, pero sunod-sunod ang mga atake ni Shark, mas lalong humirap para kay M21 na magdepensa. Napagtanto ni M21 na mas malakas si Shark kaysa sa kanya at kung magpapatuloy ang laban, wala siyang tsansa na manalo. Sa wakas, nakalusot si Shark sa depensa ni M21 at tinamaan siya sa balikat at mga binti, sabay pinakawalan ang isang espesyal na atake na nagdulot ng sunod-sunod na hiwa sa kanyang katawan. Bumaluktot si M21, sugatan at hingal na bumagsak sa isang tuhod. Mula sa likuran, sumigaw si Fatty kay Shark na huwag tapusin si M21. Patuloy na lumapit si Shark upang tapusin ang laban, ngunit biglang huminto nang makita sina Sarah at Regis sa likuran ni M21. Nabigla si Shark sa kanilang presensya at sinabi sa kanila na umalis kaagad dahil hindi dapat sila naroroon. Sa kabila ng tensyon, si Regis ay nanatiling kumpiyansa sa kanyang kakayahan at nagsimulang mangasar kay Shark. Dahil dito, nairita si Shark at sinubukang atakihin si Regis, ngunit pumasok si M21 at tinanggap ang tama para iligtas si Regis. Sa kabila ng pagkakaligtas, patuloy pa rin sa pagsasalita si Regis, ngunit ngayong pagkakataon, sumigaw si M21 sa kanya na tumahimik, bagay na ikinagulat ni Regis. Nang maghanda si Shark na muling umatake, biglang may bumaba sa likuran ni M21 at sinabing itigil ni Shark ang kanyang ginagawa. Napatingin si Shark at nakita niya si Krantz, ang leader ng The Five. Sinabihan ni Krantz si Shark na umatras, dahil kailangan nilang buhay si M21. Sinabi niya kay M21 na sasama siya sa kanila, pumayag si M21 na sumama ng walang paglaban, basta't hindi nila sasaktan sina Regis at Sarah. Nangako si Krantz na hindi nila sasaktan ang dalawa, kaya inihatid nila si M21. Pagbalik ni Regis at Sarah sa bahay ni Frankenstein, nang tanungin tungkol kay M21, simpleng nag-shrug si Regis dahil naiinis siya kay M21 sa pagpigil nito sa kanya na labanan ang The Five. Tinanong ni Frankenstein si Sarah kung ano ang nangyari, at sinabi nito na nakita nila si M21 kasama ang dalawang hindi kilalang tao, at tila may pagtatalo bago sumama si M21 sa kanila. Nagpasalamat si Frankenstein kay Sarah sa impormasyon, ngunit tahimik na nag-isip kung ano ang maaaring nangyari. Alam niyang ang mga taong nakita ni Sarah ay tiyak na mga miyembro ng Union, ngunit hindi niya alam kung sumama si M21 upang iligtas sina Regis at Sarah o kung isa talaga siyang especially iya na nagtipon ng impormasyon tungkol kay Rai at bumalik lang kapag tapos na ang kanyang misyon. Samantala, dinala si M21 sa isang safe house, kung saan sinimulan siyang bugbugin ni Shark upang makakuha ng impormasyon. Agad namang pinatigil ni Krantz si Shark at tinanong si M21 tungkol sa kabaong na dapat niyang kunin. Tumanggi si M21 na sumagot, kaya tinanong ni Krantz kung may iniutos ba ang mga tao sa kanya na manahimik. Napagtanto ni M21 na hindi nila alam na nagtaksil siya sa Union at siya ang nagpakawala sa Noble mula sa kabaong. Muling sinimula ni Shark ang pananakit kay M21, sinasabing hindi na mahalaga ang dating misyon dahil mas mahalaga ang misyon ng The Five. Napagtanto ni M21 na maaari niyang gamitin ang sitwasyon na ito para sa kanyang kapakinabangan, kaya nagpasya siyang magpatumpik-tumpik. Sinabi niya kay Krantz na magbibigay siya ng impormasyon kung papayag silang makipagkasunduan. Tiningnan siya ni Krantz at sinabing wala siya sa posisyon para makipagkasundo,
at kung gugustuhin niya, maaari siyang gumamit ng Truth Serum ng Union. Ngumisi lang si M21 at sinabing hindi gagana ang Truth Serum sa kanya at mamamatay siya bago niya ibigay ang impormasyong gusto nila. Tanging ang paraan lang para makuha nila ang impormasyon ay makipagkasundo sa kanya. Tinanong ni Krantz kung ano ang gusto niya, at sumagot si M21 na gusto niyang malaman ang tungkol sa lahat ng kanyang mga kasamahan na namatay, kasama na si M24. Sumagot si Krantz na wala siyang impormasyon tungkol dito. Alam ni M21 na mayroon silang hacker sa The5, kaya iminungkahi niyang i-hack nila ang sistema ng Union para makuha ang impormasyon. Si Tao, ang hacker ng grupo, ngumiti mula sa likuran at sinabing tama si M21. Pumayag si Krantz sa kasunduan at muling tinanong si M21 tungkol sa impormasyon. Ngunit, sinabi ni M21 na gutom siya, sinubukan niyang bilhin ang oras para magpatagal. Naiwan sina Shark at Fatty upang bantayan si M21, at agad na sinimulang bugbugin muli ni Shark si M21 para sa impormasyon. Tumanggi si M21 na magbigay ng anumang impormasyon hanggang sa matanggap niya ang parte ng kanilang kasunduan. Naggalit si Shark at naglabas ng kutsilyo, binyantaan si M21. Ngunit hinamon siya ni M21, sinabing kapag pinatay siya ni Shark, lalabag ito sa direktang utos ni Krantz at mawawala ang anumang impormasyon na maaari niyang makuha. Biglang dumating si Tao kasama ang isang lalaking may mahabang buhok, at sinabihan si Shark na umatras. Nagalit si Shark at sinigawan ng lalaking may mahabang buhok dahil masyado umano itong malambot. Sinumbatan pa ni Shark ang lalaki dahil sa pagpapaligtas nito sa mga babae at bata, kahit ang misyon nila ay tapusin ang lahat ng nasa lugar. Ipinagtanggol ng lalaking may mahabang buhok ang kanyang aksyon, sinabing wala naman silang banta, kaya't hinayaan niyang mabuhay ang mga ito. Ngunit ibinunyag ni Shark na pagkatapos umalis ng lalaking may mahabang buhok, pinatay pa rin niya ang lahat. Nagalit ang lalaki at kinuha ang kanyang baril, tinutok kay Shark, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Tao, hinawakan ang braso ng lalaki at sinabihan siyang huwag gumawa ng anumang kalokohan. Habang naglalakad si Shark, sinabi niya kay Tao na makukuha niya ang impormasyon mula kay M21, sa isang paraan o iba pa. Samantala, si Regis ay pauwi na mula sa paaralan kasama sina Shinwo at Ikhan nang biglang mapansin niya sina Shark at Fatty na nakatayo sa isang gusali sa di kalayuan. Lilingan sana si Shinwo para kausapin si Regis, ngunit bigla itong naglaho at napunta sa isang abandonadong parke kung saan naroon sina Shark at Fatty. Pinuri ni Shark ang tapang ni Regis ngunit tinawag din itong napakahangal. Bilang sagot, binato ni Regis ng matinding mga insulto si Shark, kaya't nagalit ito at hinagis ang kanyang kutsilyo kay Regis. Ngunit walang kahirap-hirap na sinalo ni Regis ang kutsilyo sa ere at sinabing isang mahina tulad ni Shark ay walang magagawa sa kanya. Dahil dito, lalong nainis si Shark at sumugod na may mga kutsilyo, ngunit madali itong naiwasan ni Regis habang dahan-dahan itong umaatres. Bigla, ginamit ni Regis ang kanyang kakayahan na nagpagalaw ng yelo sa kanyang katawan, sinusubukang patamaan si Shark. Bagamat nakaiwas si Shark, nagdulot ito ng malalim na hiwa sa mukha niya. Muling sinubukan ni Shark na umatake, ngunit muli siyang napigil ni Regis gamit ang time stop at muntik na siyang tamaan. Sa huling sandali, naiwasan ito ni Shark at nailigtas ang kanyang mga vital organs. Nagpatuloy ang kanilang labanan, ngunit biglang naghagis si Fatty ng mga maliliit na bomba na pumwersa sa kanilang dalawa na umatras. Inabutan ni Fatty si Shark ng isang pellet at sinabihan itong huwag maliitin si Regis. Bagamat ayaw ni Shark, kinain niya ang pil at biglang lumaki ang kanyang mga kalamnan, kasabay ng pagbabago ng kanyang aura. Sa loob ng isang iglap, lumitaw si Shark sa likod ni Regis at sinubukang atakihin siya, ngunit nakatalon si Regis paatras. Sa kanyang gulat, muling lumitaw si Shark sa likuran at sinubukang suntukin siya, ngunit mabilis itong naiwasan ni Regis. Muling naglabas si Shark ng kutsilyo at hinagis ito kay Regis, ngunit madali itong nablock ni Regis. Sinubukan ni Regis gamitin ang kanyang espesyal na kakayahan, ngunit hindi ito gumana. Tumawa si Shark at sinabing hindi nauubra ang mga trick ni Regis laban sa kanya. Dahil dito, nagalit si Regis at bigla siyang nagpakita sa likuran ni Shark, sabay suntok sa kanyang gulugod. Napasigaw si Shark sa sakit, hindi niya inaasahan na magiging ganito kalakas si Regis. Sa isang iglap, muntik nang mamatay si Shark, ngunit biglang napahinto si Regis nang magsalita si Fatty. Ipinakita ni Fatty ang mga walang malay na katawan ni Shinwo at Ikhan sa lupa, at sinabi niyang sumama na lang si Regis ng tahimik. Dahil dito, napilitang sumunod si Regis at nakapture siya. Sa safe house,
dinala si M21 sa ibang silid, kung saan laking gulat niya nang makita sina Rehis, Shinwo, at Ikhan na nakahandusay sa sahig. Binalaan siya ni Shark na tatapusin niya ang mga ito kung hindi magsasalita si M21. Samantala, sa bahay ni Frankenstein, lumapit si Sarah kina Frankenstein at Rai upang ipaalam na may nangyari kay Rehis. Ipinaliwanag niya na silang dalawa ni Rehis ay may mahina ngunit nararamdamang neural connection. Nagiging mahina lang ito kapag isa sa kanila ay nawalan ng malay o namatay. Ibig sabihin, nawalan ng malay o patay si Rehis, nagpasalamat siya sa kanila sa kanilang kabaitan at sinabing pupuntahan na niya si Rehis. Sinabi ni Frankenstein kay Rai na nag-email si Shinwo, sinasabing papunta siya at si Ikhan sa bahay upang maglaro ng video games, ngunit nang subukan niyang tawagan sila, wala ni isa sa kanila ang sumasagot. Dahil dito, agad tumayo si Rai at sinamahan si Frankenstein sa paghahanap kay Sarah. Balik sa safe house, nagising si Rehis at napansin ang sarili niyang napapalibutan ng mga miyembro ng The Five. Sinabi ni Shark kay M21 na sabihin ang impormasyong alam niya, habang tinutukan niya ng kutsilyo ang leeg ni Rehis. Ngunit tumalikod si M21 at sinabing si Rehis ay isa lamang nakakairitang bata na wala siyang pakialam, at bahala silang gawin kung ano ang gusto nila. Sa kabila nito, si Rehis ay patuloy pa rin sa matalas niyang dila at muling ininsulto si Shark, na agad siyang sinipa sa mukha. Sa wakas, nagising din si Shinwo at nagulat nang makita ang sarili niyang napapalibutan ng mga kalalakihan. Ngunit agad na napunta ang atensyon niya kay Ikhan, na nananatiling walang malay sa tabi niya. Sinubukan ni Shinwo gisingin si Ikhan, at nang magising ito, tumingin siya sa paligid at nakita si Rehis na bagbog at si M21 na tahimik na nakatayo sa malayo. Tinanong niya si M21 kung ano ang nangyayari, ngunit hindi ito sumagot. Sumingit si Rehis at sinabing isinuko na ni M21 ang kanyang pagkatao kapalit ng kapangyarihan, kaya huwag nang mag-expect ng marami mula sa kanya. Nagtaka sina Shinwo at Ikhan sa sinabi ni Rehis at sinubukang kausapin si M21, ngunit patuloy itong tumanggi. Biglang hinailan ni Shark si Shinwo sa kwelyo at tinutukan ng kutsilyo sa leeg, sinusubukang pilitin si M21 na magsalita. Ngunit nanatiling walang reaksyon si M21, sinabing kilala niya lang ang mga bata bilang mga random na high schoolers mula sa paaralan kung saan siya nakapost. Dahil sa inis, tinadyakan ni Shark si Shinwo pabagsak at tinapakan ang kanyang ulo. Sinubukang pigilan ni Pony si Shark, ngunit sinabi ni Shark na wala nang silbi ang mga bata, kaya hindi mahalaga kung mabuhay o mamatay sila. Dagdag pa niya, mas mabuti pang mamatay na sila ngayon dahil nakita na nila ang lahat. Tinangkang pakalmayan ni Tao ang sitwasyon, sinasabing may mga gamot na maaaring burahin ang kanilang alaala kaya hindi na kailangang tapusin sila. Ngunit sumingit si Kranz at sinabing dapat silang mamatay, na nagpasaya kay Shark. Tumulak si Shark papunta kay Ikhan para tapusin ito, ngunit biglang hinatak ni Shinwo ang kanyang binti, hindi siya binitiwan. Nabuwal si Shinwo, ngunit muling bumangon si Shark at sinubukang tapusin si Ikhan. Ngunit sa huling sandali, tumalon si Rehis, kahit pa nakatali pa rin siya ng special shackles na pumipigil sa kanyang kapangyarihan. Sinabihan ni Shark si Rehis na lumayo, ngunit bilang sagot, muling ininsulto ni Rehis si Shark. Dahil dito, muling sinuntok ni Shark si Rehis sa mukha, kinuha siya sa buhok at binalak saktan muli. Sa puntong ito, napuno na si Shinwo at tumalon siya upang atakihin si Shark. Akala ni Shark na si Shinwo ay katulad lang ng ibang high schooler at simpleng tatamaan lang, ngunit naiwasan ni Shinwo ang kanyang suntok at agad na tumama sa mukha ni Shark. Bumagsak si Rehis sa lupa nang pakawalan ni Shark at humarap siya kay Shinwo, sabay hinawakan ang dalawang kamay nito, pagkatapos ay sinakal siya hanggang sa mamatay. Agad na sumugod si Ikhan at hinawakan ang braso ni Shark, nagmamakaawa na huwag tapusin si Shinwo, kahit kinagat pa niya ang braso ni Shark para patigilin ito. Ngunit hindi nagpakita ng awa si Shark, patuloy niyang sinakal si Shinwo hanggang sa mawalan ito ng malay. Walang magawa si Rehis dahil sa kanyang shackles, ngunit biglang nagpa siya si M21 na tama na at sumugod kay Shark. Muli siyang nag-transform, naging parang Wolverine, at sinugatan ang kanang braso ni Shark, na naging dahilan para mabitawan nito si Shinwo, at nailigtas ang kanyang buhay. Sa kabilang dako, dumating si Sarah sa safe house at tahimik na lumapit sa pasukan. Hinarang siya ni Fatty at tinanong kung ano ang ginagawa niya doon, na may pangit na ngiti sa mukha. Kalma lang na sinabi ni Sarah na umalis siya sa daan, ngunit napagtanto ni Fatty na isa siya sa mga nobles na may espesyal na kapangyarihan.
Agad siyang naghagis ng mga bomba habang umatras, ngumingiti na iniisip na nasaktan niya si Seira. Ngunit nang mawala ang alikabok, nakita niya ang silweta ni Seira, at biglang naramdaman ang matinding sakit sa kanyang katawan. Nang tingnan niya, nakitang nabuksan ang kanyang torso, sinugatan ni Seira nang hindi niya namamalayan. Dahil dito, nagdesisyon siyang hindi magandang lugar ito para lumaban at muling naghagis ng mga bomba bago tumakas. Samantala, dumating si Ray at Frankenstein, hindi sa main entrance, kundi diretsong lumapag sa bubong na parang mga boss. Sinalubong sila ni Pony, na naghihintay sa kanila, tinanong ni Pony kung bakit sila naroon. Cool na sinabi ni Frankenstein kay Ray na magpatuloy, at sasamahan niya ito mamaya. Pagkatapos nito, pinalabas ni Frankenstein ang kanyang dark energy sa kanyang mga kamao at umatake kay Pony. Ngunit hindi dapat maliitin si Pony, may dala siyang briefcase na ginamit niyang pang-block sa suntok ni Frankenstein bago siya umatake pabalik. Naiwasan ni Frankenstein ang atake, at nagpalitan sila ng posisyon sa bubong. Naglabas ng dark energy shard si Frankenstein at pinaputok ito kay Pony, ngunit muling ginamit ni Pony ang kanyang briefcase bilang panangga. Habang si Frankenstein ay nagsisimulang magseryoso, hinati niya ang buong bubong sa dalawang bahagi gamit ang kanyang kapangyarihan. Nang mawala ang alikabok, binaril siya ni Pony gamit ang sniper, pero madaling naiwisan ni Frankenstein at muling sumugod papunta kay Pony. Bigla siyang umatras nang gamitin ni Pony ang baril bilang melee weapon. Muling sinubukan ni Frankenstein gamitin ang dark energy para suntukin si Pony, pero mabilis na inilabas ni Pony ang isang nakatagong baril at itinutok sa ulo ni Frankenstein, tila sinasadyang i-checkmate siya. Ngunit mabilis na nakaiwas si Frankenstein, kaya naglabas si Pony ng dalawang pistols at nagsimulang magpaputok habang tumatakbo. Patuloy na iniwasan ni Frankenstein ang mga bala, hanggang sa ginamit niya ang isang malakas na slash ng dark energy, ngunit naiiwasan din ito ni Pony at bumagsak siya sa lupa. Napagtanto ni Pony na kung magpapatuloy ang ganitong labanan, si Frankenstein ang magtatagumpay, kaya agad niyang ininom ang isang pill. Nagbago ang anyo niya at naging mas malaki ang kanyang katawan na may dark aura. Naisip ni Frankenstein kung maituturing bang blackface ito. Sinubukan ni Frankenstein na umatake muli, ngunit bago siya makagalaw, biglang lumitaw si Pony sa likuran niya at itinutok ang baril sa kanyang ulo. Samantala, alam ni M21 na hindi niya matatalo si Shark kung magre-recover ito, kaya sumugod siya sa pag-atake. Pero nagawa ni Shark na depensahan ang sarili at sinipa si M21 pabalik. Iwinasiwas ni Shark ang kanyang espada sa ere, sapat para masira ang damit ni M21, na nagpakita ng mga well-muscled body. Tila na insecure si Shark at sinubukan niyang magpakawala ng sunod-sunod na slash kay M21, na madali namang naiwasan. Nang magtangka si Shark na saksakin si M21, nakuha niyang dakmain ang kamay ni Shark. Sinipa ni Shark si M21 pabalik, kaya natapat siya sa harap ng mga bata. Alam ni Shark na hindi aalis sa posisyon si M21 dahil kung iiwas siya, masasaktan ang mga bata. Tama nga ang inaasahan ni Shark, tinanggap ni M21 ang pinsala, na nagpatamba sa kanya at napaluhod. Lumapit si Shark kay M21 at sinabihang sumuko na ito. Tumayo muli si M21, pero tinaas ni Shark ang kanyang kutsilyo para tapusin ang laban. Bago pa magawa ito, nabasag ni Regis ang kanyang shackles at biglang sumulpat sa harap ni M21, sabay suntok kay Shark sa tiyan, na nagpagulong dito sa pader. Sinabihan ni Regis si M21 na umatras na, at siya na ang haharap kay Shark. Agad tumayo si Shark at ininom ang pill dahil alam niyang hindi niya kayang talunin si Regis sa kanyang normal na anyo. Pero si Regis ay tila nagwawala at hindi na nag-aksaya ng oras, sinipa niya si Shark bago suntukin sa ulo, na nagpatapon dito. Lumuhad si Shark sa sakit, at si Regis ay lumapit upang tapusin ang laban. Ngunit bago niya maipatama ang huling suntok, biglang sumulpot si Krantz at pinatalsik si Regis pabalik. Si Krantz ay uminom rin ng pill at tinanong si Shark kung kaya pa niyang tumayo. Masaya si Shark na nagawang bumangon, iniisip na kung magtutulungan sila ni Krantz, matatapos na ang laban na ito. Pero sa ikinagulat ng lahat, biglang sinuntok ni Krantz si Shark sa tiyan, sabay sinipsip ang lahat ng kanyang lakas, na nagpataas pa ng kapangyarihan ni Krantz. Namuhi si Regis sa ginawa ni Krantz, kaya ginamit niya ang kanyang magic blast laban dito, ngunit isang simpleng hampas lamang ng kamay ni Krantz ang sumalubong dito. Nabigla si Regis, pero mabilis siyang sumugod muli, gamit ang magic punch. Nakiwas si Krantz at ibinagsak ang ulo ni Regis sa lupa. Nakahandusay si Regis,
Pero hindi pa tapos si Kranz, lumapit siya kay M21 upang tapusin ito. Ngunit bago makarating si Kranz, tumayo muli si Regis, hingal ngunit determinado, at nag-charge ng isa pang Magic Blast. Nang kumalma ang alikabok, nabigla si Regis nang makitang hindi man lang nasaktan si Kranz. Mabilis siyang sumugod, ngunit binigyan siya ni Kranz ng napakalakas na uppercut, na nagpatapon kay Regis hanggang sa kisame. Nawalan ng malay si Regis, bago tapusin si M21, napahinto si Kranz nang may makita siyang misteryosong figura na papalapit, si Rai. Samantala, sa itaas ng bubong, si Pony ay may baril na nakatutok kay Frankenstein, na nag-iisip kung gagamitin ba niya ang kanyang tunay na kapangyarihan. Sinabi ni Rai sa kanya noon na huwag itong gamitin ng walang pahintulot, ngunit alam ni Frankenstein na kung hindi niya gagamitin, maaari siyang matalo sa laban. Ginamit ni Pony ang maling salita sa maling oras nang sabihin niya kay Frankenstein na pagkatapos niyang tapusin ito, tatapusin niya rin ang tangang, pumunta sa loob. Nagalit si Frankenstein ng husto, at nabalot siya ng dark aura. Ang baril ni Pony ay nagsimulang matuno dahil sa kapangyarihan ni Frankenstein. Agad umatras si Pony, hindi makapaniwala sa nangyayari. Sinabi ni Frankenstein na ang pinakamalaking pagkakamali ni Pony sa kanyang buhay ay ang pagsasalita ng masama tungkol kay Rai. Bago pa makontrol ni Frankenstein ang kanyang galit, nailabas na niya ang kanyang tunay na kapangyarihan. Isang higanteng aipo-aipo ng dark energy ang bumalat sa langit, pinapaitim ang paligid. Sa bilis ng kidlat, isang sibat na gawa sa dark energy ang bumaon sa katawan ni Pony, na nagpakawala ng sigaw habang pinako siya sa lupa. Ginamit ni Frankenstein ang kanyang magic energy upang sirain ang baril ni Pony, pero itinapon ito ni Pony bago siya tuluyang mapahamak. Muling naghagis si Frankenstein ng mga sibat ng dark energy, at bagamat sinubukan ni Pony na iwasan ang mga ito, isa ang tumama sa kanyang binti, dahilan para siya'y mapaluhod. Dahan-daang lumapit si Frankenstein at ininsulto si Pony, sinasabing malakas magsalita pero napakahina naman. Dahil dito, muling tinangka ni Pony na barilin si Frankenstein, ngunit agad na tumama ang isa pang sibat sa kanyang braso, pinipigilan siyang gumalaw. Sa puntong ito, nagsawa na si Frankenstein at lumikha ng mas maraming sibat ng energy sa himpapawid, na sabay-sabay niyang pinaputok kay Pony. Pero bago tuluyang matamaan, nakahanap si Pony ng huling pag-asa at naitaboy ang mga sibat habang umatras. Sinubukan niyang barilin si Frankenstein, ngunit nagulat siya nang huminto ang mga bala bago pa man makarating sa mukha ni Frankenstein at nahulog na lang. Ginamit ni Frankenstein ang isang malakas na blast ng dark energy, na labis na nakasakit kay Pony at pinasigaw ito sa sakit. Pero kahit sa kabila ng lahat ng ito, matigas pa rin si Pony at nagawang tumalon sa ibabaw ni Frankenstein, binaril siya sa mukha. Nang humarap si Frankenstein, ipinakita niyang ang isa sa mga bala ay dumaan sa kanyang mukha, nag-iwan ng maliit na sugat. Tinignan ni Frankenstein si Pony at tinanong kung bakit patuloy pa rin siyang lumalaban kahit na alam niyang wala siyang laban. Hindi siya pinansin ni Pony at muli itong sumugod, naglabas si Frankenstein ng mga magic blades, na mabilis namang naiwasan ni Pony, at muling lumitaw sa likuran ni Frankenstein na may baril na itinutok sa kanyang ulo. Sa isang iglap, ginamit ni Frankenstein ang kanyang magic energy upang hawakan si Pony, pinaikot ang buong katawan nito at tinanggal ang baril mula sa kanyang kamay. Ipinakita ni Frankenstein ang kanyang tunay na kapangyarihan at isang malaking ulap ng dark energy ang nabuo sa kanilang ulunan. Kinonvert niya ito sa di mabilang na mga sibat, sabay-sabay niyang pinaputok kay Pony habang hawak niya ito sa lugar. Wala nang lugar para makatakas si Pony, kaya tinamaan siya ng mga sibat, at bumalik sa kanyang normal na anyo habang bumagsak siya sa lupa. Dumating si Sarah sa eksena at nakita niyang papalapit si Frankenstein kay Pony, handa nang tapusin ito. Tinignan ni Sarah si Frankenstein at tinanong kung tatapusin ba talaga niya si Pony. Sinabi ni Frankenstein na oo, pero bago pa man niya ito magawa, tumingin si Pony kay Sarah at sinabing nasa panganib ang mga bata sa ibaba at kailangan nila itong iligtas. Humingi din siya ng tawad para sa ginawa niyang pagpapahamak sa mga bata. Ang biglaang pagpapakita ng malasakit ni Pony para sa mga bata ay nagpaisip kay Frankenstein, kaya't nagpasya siyang hindi natapusin si Pony. Bumalik si Sarah sa loob at habang naglalakad sa ikalawang palapag, muli niyang nakita si Fatty, na nakainom na ng pil at may hawak na rocket launcher. Pinaputukan siya ni Fatty ng isang projectile, pero pinabagsak lang ito ni Sarah gamit ang kanyang kamay. Agad niyang nilabas ang kanyang sandata, isang malaking scythe. Muling nagpaputok si Fatty, pero gamit ang scythe,
Pinutol ito ni Sarah at pati na rin si Fatty, na nahati sa dalawang bahagi. Sa main floor, pumasok si Rai sa silid at diretsyong lumakad papunta kay Kranz. Tinanong ni Kranz kung sino siya, pero tumugon si Rai, sino ang nagbigay sa'yo ng permiso para magsalita? Nabigla si Kranz sa sagot na ito, ngunit bago pa man siya makapagsalita, biglang bumigat ang hangin at naramdaman niyang siya at si Tao ay pinigilan ng napakalakas na gravity, isa sa maraming kapangyarihan ni Rai. Sinubukan ni Kranz na gumalaw, pero muling tinanong siya ni Rai kung sino ang nagbigay sa kanya ng permiso upang kumilos, sabay pinagsak ang mukha ni Kranz sa lupa, nang hindi man lang siya hinahawakan. Sinubukang bumangon ni Kranz at nag-slash sa ere, sinira ang mga poste sa likod ni Rai, pero hindi man lang ito nasaktan. Naglabas si Kranz ng dalawang espada, handa nang makipaglaban. Mabilis siyang tumalon at umatake kay Rai gamit ang isa sa mga espada. Sobrang lakas ng atake ni Kranz na halos gumuho ang buong lugar, at natakpan ng alikabok ang lahat. Takot na takot sina Shinwo at ang iba pa, dahil wala pa rin silang ideya kung gaano kalakas si Rai. Nang mawala ang alikabok, natanto nila na nagawa lang ni Rai na pigilan ang atake ni Kranz sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang kamay, sabay sabing, "Bigon." Biglang naitulak si Kranz sa pader, nakatayo si Kranz mula sa guwang sa pader at napagtanto niyang kahit na-absorb niya si Shark, wala pa rin siyang laban kay Rai. Sumigaw si Kranz kay Tao, sinabihang pumunta sa kanya at gamitin ang pil para ma-absorb siya. Bagamat nagbabala ang lahat kay Tao na huwag pumunta, alam niyang may tungkulin siya at kailangan niyang sundin ito. Tumungo si Tao papunta kay Kranz, handang gamitin ang pil, ngunit sobrang nainip si Kranz at hinawakan ang ulo ni Tao, sabay utos na kainin agad ang pil. Naiiyak si Ikhan para kay Tao, dahil sa kabila ng lahat ng ginawa nito para sa mga bata, napunta pa rin siya sa ganitong sitwasyon. Nakiusap si Ikhan kay Rai na iligtas si Tao, pero binyantaan ni Kranz na tatapusin niya si Ikhan kung hindi susunod si Tao. Dahil dito, ginamit ni Tao ang kanyang magic upang balutin ng mga kordon ang leeg ni Kranz, sabay tumalon papunta sa grupo ni Rai. Nagdeklara si Tao na hindi niya susuportahan si Kranz para sa pananakit nito sa mga bata. Pero galit na galit si Kranz at gamit ang kanyang super speed, mabilis niyang nahuli si Tao at hinawakan muli ang kanyang mukha, handa nang tapusin ito. Ngunit bago niya magawa iyon, sinabi lang ni Rai ang salitang, "Stop," at agad na natigil si Kranz sa kanyang galaw. At sapat na iyon upang pigilan ang katawan ni Kranz sa kanyang lugar. Sobrang cool ni Rai na pagkatapos ng kanyang ginawa, lumapit siya kay Ikhan at tinanong kung bakit siya nakiusap na iligtas niya ang buhay ni Rai. Medyo naguluhan si Ikhan at agad na humingi ng tawad, pero sinabi ni Rai na magkaibigan sila at pwede niyang hilingin ang tulong niya kahit kailan. Pagkatapos, humarap si Rai kay Kranz, handa nang tapusin ang laban. Itinaas ni Rai ang kanyang kamay at biglang nagsimulang umikot ang bawat patak ng dugo sa loob ng silid sa paligid ng kanyang ulo. Maging si Regis ay nagulat, sinasabing ang ganitong klaseng magic ay kayang gawin lamang ng mga nobles. Sinubukang iwasan ni Kranz ang mga patak ng dugong pumapalibot sa kanya, pero napagtanto niyang kapag nagpatuloy ito, siguradong matatalo siya. Kaya't mabilis siyang sumugod kay Rai, ngunit handa si Rai at gamit ang kanyang magic, itinulak niya pabalik si Kranz bago gamitin ang lahat ng dugo sa paligid upang tuluyang pira-pirasuhin ang katawan ni Kranz, na naging dahilan ng kanyang pagkawala. Nang matapos ang labanan, bumalik na sila sa kanilang tahanan. Sina M21 at Pony ay inalagaan hanggang gumaling, humingi ng tawad si Frankenstein kay Rai dahil nagamit niya ang kanyang kapangyarihan nang hindi nagpapalem. Pero sinabi ni Rai na nagtitiwala siya kay Frankenstein at alam niyang may mabigat na dahilan kaya niya ito ginawa. Tuwa si Frankenstein sa narinig mula sa kanyang master, sabay nagpatuloy sila sa kanilang hapagkainan para sa almusal. Nang matapos ang almusal, narinig ni M21 sina Pony at Tao na nag-uusap tungkol sa kanilang plano na iwan ang Union at magpanggap na patay, dahil wala na silang matatakbuhan. Bago sila makaalis, lumapit si M21 kay Frankenstein at lumuhad, nagmamakaawa na hayaan sina Pony at Tao na manatili sa kanilang tahanan. Alam ni M21 na kung hindi sila tutulungan, siguradong matutuklasan sila ng Union at mapapatay, ngumiti si Frankenstein at sinabing hindi niya kailangang magmakaawa, dahil tahanan din niya ito, syempre, maaari silang manatili, at maaari silang maging mahalagang kakampi sa kanilang tahanan. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel, at magkita-kita tayo sa susunod.